Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Gamat maulan, pero Panginoon, we know, Lord, yung guidance and protection niyo po sa amin, pati po sa mga kapatid namin na paparating pa lang. Lord, kayo po patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. We pray po, Panginoon, na this morning po, Panginoon, kayo po, Panginoon, yung magparana sa amin, Panginoon. And Lord, fill us with your holy presence, Panginoon. We pray po, Panginoon, na aming worship team, aming worship leader, backup singer, dancers, and musicians po, Panginoon. Lord, continue to anoint them, Panginoon, as they lead the worship po, Panginoon. Na Lord, na mag-flow po, Panginoon, yung spirit niyo po sa amin lahat. Lord, we pray po, Panginoon, Pastor Jess na mag-share ng word. Continue to anoint him po, Panginoon, na ma-share po, Panginoon, yung gusto niyo pong iparating sa amin, Panginoon, na salita. Yung gusto niyo po, Panginoon, ang word na magmumula sa inyo po, Panginoon, na mag-i-equip sa amin, mag-i-encourage sa amin, para po, Panginoon, sa aming everyday life po, Panginoon, sa being a Christian po, Panginoon, na magampalan po namin, Panginoon, mapatunayan po namin sa aming mga sarili, Panginoon, ang tunay na pagsamba at pagmamahal sa inyo, Panginoon. And Lord, maraming salamat po sa umaga ito. Kayo po patuloy na manguna sa amin mula simula hanggang sa katapusan po, Panginoon, na aming worship service. We pray po, Panginoon, na maging pagpapala po, Panginoon, lahat na marinig namin, Panginoon. And Lord, we pray din po, Panginoon, Lord, yung guidance nyo, yung protection nyo sa amin lahat, sa aming pag-uwi. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya. Itaas ang
Panginoon, pagkat siya ay karapat-dapat. Lahat ng papuri sa ngalan mo. Kalwalhatian, pagsampayan ay sa'yo. Lahat ay bibigay, maging aking buhay. Karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat mahalin, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat, karapat-dapat, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat na awitan, karapat-dapat mahalin ang Panginoon. Hallelujah! Minsan pa po nating awitin yung verse ng awit na ito. Lahat ng papuri para sa Panginoon lamang. Lahat ng papuri sa ngalan mo. Kalwalhatian, pagsampayan ay sa'yo. Lahat ay bibigay, maging aking Sabihin po natin sa Panginoon, karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sa karapat-dapat
Ibuhos mo, ibuhos mo. Nananalig kami sa iyo, Ama. Ibuhos mo, Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo ang iyong Espiritu. hallelujah. Ibuhos mo, Ibuhos mo ang iyong Espiritu. Aming Diyos, aming Diyos. hallelujah. Isang mas malakas pang palakpak para po sa ating Panginoon. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Minsan pa, ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Aming Diyos. Hallelujah. Kami nananahan sa inyo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, ang pagluwalhati. Panginoon, sa umaga po na ito, nais po namin patuloy na manahan sa inyong presensya, sa inyong pagyakap at sa inyong pagmamahal. Hayaan mo po as we continue to worship you, Panginoon. Patuloy po namin maging panalangin ang awitin na ito. Pagkat sa iyo lamang ilalaan ang aming pagsamba, Diyos Ama. Come on, church. Pwede po ba natin buksan natin mga labi and let us worship the Lord? Pagkat siya'y karapat-dapat, karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Let us with the aroma of worship flow upon to this place. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka. Ang pag-ibig ko'y inialay sa'yo, O Diyos.
Panginoon. Tunay kang tapat, wala kang katulad, dakila ka. Maging panalangin po natin ang awitin na ito na nagmumula sa ating mga puso. Ang pag-ibig mo'y iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Kahit kailan, Kahit kailan, sabihin natin sa Panginoon, kahit saan, kahit saan, pupurihin sama-sama po natin itaas ang ating mga kamay at ang ating tinig sa Panginoon. kita. Salamat, Panginoon! Tingin mo po ang awit ng aming mga puso. Tanging sa iyo lamang. Tanging sa'yo lamang ating pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Minsan ba
buhay. Nasaan man po kayo ngayon, awitan siya, takilain siya. Pagkat karapat dapat siya sa ating pagsamba. Purihin siya, takilain siya.
Sa inyo po ang pinakamataas na karangalan at pagsamba, aming Ama. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung pinakamalakas. Yung pinakamalakas na gising at hindi inaantok para po sa Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Ama. Sa inyo po ang karangalan at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Ating pong bigkasin ng Apostles' Creed, sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birhen Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pagalingin niyo po yung may mga sakit na ubo, sipon at lagnat. Lord, pagalingin niyo na din po yung mga nasa ospital. Lord, yung mga cancer po, Lord, pagalingin niyo na po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo muna po. Ngayon naman po ay dadako tayo sa gawain ng pagbibigay. At nais ko lang pong magbalita sa inyo. Dahil everyone should know kasi naging kabahagi tayo kung ano man yung meron tayo ngayon, kung ano yung ating tinatangkili. Nagkaroon po tayo ng concert last December at ang ating pong naging sale po ng ticket is amounting to 62,000. So, yun na po yung magiging seat pa natin. Tapos meron pong nag-donate po ng 5,000. So, meron na tayong 67,000. Doon po tayo magsisimula sa ating church building campaign. Amen po. Para naman po ma-inspire ang bawat isa na maging kabahagi ng ating kampanya para po sa pagpapatayo ng ating simbahan. Ito po ay out of tithe. Amen. Alam naman po natin yon, yung katuruan natin. Diba? Out of tithe, doon po tayo kukuha ng pang-offering. At yung pong kung ano man pong proyekto meron ng church. At ngayon po ay pinabalita ko sa inyo ng ating pong pera ay nagkakahalaga na po ng 315,397.07. So, lumaki po. Kasi, yung report ko nung December, di ba, naka-take note sa iyo. 200, ano lang, 265,000. 228,000 lang nung as of December 31, 2025. So, nag-increase po yung ating pera at inspire po tayo para po matabilis yung pagpapagawa ng ating church. Amen po ba? Amen. At bawat isa ay maging kabahagi. Pero okay lang, stay with us. Kahit po wala tayong trabaho, nag-aaral pa tayo. Siyempre, wala pa tayong kakayanan. Pero malaki din yung maitutulong nyo basta kapag sama-sama tayo. Dahil ang Diyos ang siyang magpo-provide. Amen po? Amen. Tayo po ay sandaling kumanta pa pala tayo ng Baka
pamamagitan ng aming pagbibigay, ikaw ay aming na-honor, ikaw, Panginoon, ay aming nag-glorify, ikaw ang aming sinasamba, O Diyos. Panginoon, dalangin namin na ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na sumuporta sa iyong mga gawain, O Diyos. At ikaw naman, Panginoon, yung siyang mag-provide, Panginoon, para po sila ay makasuporta sa church na ito. Lord, we give you all the glory and honor in this. We pray and we give you glory and honor in Jesus' name. Amen. Good morning po sa atin lahat. Amen. Purihin ng Panginoon sa isang araw na maulan at kayo po ay kapiling pa rin namin po na sumasamba. Kasama tayo nag-worship sa Lord. Amen. Kahapon nakakatuwa ang ginawa ni Lord sa What a Mission 2 doon po sa Cuneta Sodom at we're so blessed. Marami pong mga kapatiran natin na mga missionaries na naka-attend, nakapag-fellowship, and we saw different faces pa rin and same faces din ng mga missionaries po natin. Nakaka-encourage kasi makikita mo nagagaling sa mga malalayong lugar, may galing pa sa ibang bansa, nakapag-join sa conference na yon at nakikita po natin talaga yung desire nila to help, no, yung ating pong ministeryo to evangelize, no, to minister into all the world, yung Great Commission, no po. Kaya patuloy tayo nag-i-encourage sa atin, no, sa bawat isa na hindi lang po talaga kasi tayo pang-barangay, no, pang-international po tayo, pang-global tayo. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi ka pang-barangay lang. Sige, kausapin nyo. Mahirap magsalita na mag-isa. Kalibitin nyo pag ayaw tumingin. Hindi ka lang pang-barangay, pang-international ka rin. Amen? So, yan po tayo. Tayo mga, yan ang tatak AFC, tatak I-Teams, na tayo po ay mapupunta sa iba't ibang lugar. And I heard si Kuya G. Ford pupunta ng US. O, di ba? Ito na yung sinasabi natin. Hindi lang pang-barangay, pang-international, di ba? So, marami po tayo dadalhin ni Lord sa iba't ibang lugar. Hindi rin ako magugulat kung minsan nandito ko ngayon tapos mawawala kayo. Hindi naman dahil nag-mall kayo. Kundi, nandun kayo sa ibang bansa, nagmi-minister. Amen. Kagaya po ng ating senior pastor, no, Romel and Susan Guevara, Ma'am Pink, Rachel, si Pastor Tim, nasa US sila ngayon nagmi-minister. No po, yan po yung kagandahan sa atin na tayo po ay ginagamit, Lord, hindi lang dito sa ating bayang Pilipinas, kundi po sa iba't ibang bansa. Purihin po ang Panginoon. Yun po ay tumutukoy talaga sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At ito yung pag-uusapan natin, no? Paano po tayo susunod sa Panginoon? Ano bang klaseng pagsunod ang gagawin natin? Ipagpapatuloy po natin ang ating lesson, ang ating Bible series sa Exodus chapter 39 na po tayo, 1 to 43. Huwag po kayo malungkot kung babasahin ko yung mga ito kasi dito kasi tumatakbo yung istorya ng ating mensahe. Ano po? Gusto ko maintindihan ninyo, ganito pala nangyayari, ganito pala ginagawa ng mga Israelites. Nakakatuwa sa ating Bible reading, binalikan ko talaga lahat eh. Nabasa ko ulit, nare-refresh ako, at nakikita ko may mga bagay akong hindi ko naintindihan yung nakaraan, pero ngayon, naiintindihan ko ulit. Siguro, pag binasa ko ulit na natapos natin hanggang Revelation, babalikan ulit natin yun para maintindihan pa ulit natin. May mga bagay kasi na gusto natin mainuwaan dito na hindi natin kayang intindihin sa isang basahan lang. No? Pero pag binabalik-balikan mo, inuulit-ulit mo, maiintindihan mo, makikita mo kung ano talaga mensahe ni Lord sa atin. Kaya tutuloy pa rin po natin ang pagbabasa sa mga ito. No po. So bago po tayo magsimula, manalangin po tayo sandali. Panginoon, nagpapasalamat po kami na napakabuti mo sa buhay po namin, Panginoon. Ikaw ay tapat na nagmamahal sa amin. Sa oras na ito, inihiling po namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa amin, Lord, upang maintindihan po namin ang mensahe mo, Lord, na magbibigay po sa amin ng paalala, magbibigay sa amin ng encouragement, upang sa gayon, Lord, magpatuloy kami na naglilingkod sa iyo ng tapat, Panginoon, hanggang sa dumating ka sa buhay po namin, Lord. Salamat sa iyo, Lord Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, inihiling po namin na buksan mo, Lord God, ang aming spiritual ears, spiritual mind, Lord, and spiritual eyes to see, to listen, to hear, Lord God, your message, Panginoon. Maaaring yung mensaheng ito
hindi pang kalahatan, maaaring merong dinidil ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Help us, Lord God, na pumasok po sa aming puso, sa aming isipan, ang lahat ng ito. And eventually, Lord, ma-apply po namin sa aming buhay nang sa gayon, magkaroon po ng magandang resulta. Magkaroon, Lord, magandang bunga ang lahat ng ito. Maging sa mga nakikinig po sa amin online, nais po namin, Lord, nahipuin mo rin po sila, Lord God. Ang dalangin po namin, Lord, maranasan din po nila ang biyaya mo, Lord God, sa pakikinig po ng iyong makapangyarihan salita sa umagang ito. Salamat, Lord, and to you we bring back the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. So, after completing the building of the tabernacle, the Jews made the garments for the priest, just as God commanded in Exodus chapter 28. To stress the importance of obedience, Moses recorded exactly 7 times that Jews made these cloths, just as the Lord had commanded Moses. Nung binasa po natin, tinuro po ng ating Pastor Marlon and the rest, yung topic about this Exodus, no, dito naman ngayon tumutukoy sa paggawa ng garments or sa susuotin ng isang priest, ng isang pari. Ano po? So makita natin dito, mababasa natin kung paano dinil ni Lord si Moses to give an instruction para magsuot ng tamang kasuotan si Aaron at ang kanyang mga anak. Sila po kasi napili ng Diyos na maging priest at that time, no? Sa panahon po nila, no, nung sila po ay umalis sa bansang Egypt, no po. So, this significance of the priestly garments are all the garments worn by the Old Testament's priests were symbolic of being set apart for God's work of atoning for sin. So makita po natin dito na ito po ay symbolic din. Yung kasuotan nila, hindi lang po ito sinuot na basta lang na magandang itsura, cute siya. Meron pong kahulugan ito. May symbol ito, no po. And these garments represented the holiness, sacredness of the ministry the priest was called to serve in. Makita rin din natin dito at maintindihan na sinuot nila ito dahil para maintindihan ng mga tao yung kabanalan, kaisan, kalinisan ng isang minister o isang pari na nagsasalita para makapaglingkod sa bayan ng Israel. And the purpose of these items of clothing was to give dignity and honor. Para yung nagsasalita, pag suot niya yon, kagalang-galang ang dating niya. Amen? Kaya, nag-reflect din ito sa mga pastors ngayon nagsasalita that they should wear also a decent dress. Para naman kagalang-galang din ang dating. Ang awkward naman kung ang nagsasalita sa inyo dito, naka-t-shirt. Wala naman saying na ang pangit naman, ano? Pero dapat may decent din talaga na attire ang isang minister. Hindi pa pwedeng yung nagsasalita dito na naka-short, nakasando, ang awkward. Kayo nga, ang gaganda ng mga suot nyo, pampasko. Nakapamasko kayo, tapos ang suot ko naman dito, naka-t-shirt lang para mag-jogging. So, it is presentable for a pastor or priest to wear a right suit, no, garments na magre-represent sa holiness ni Lord. It is also a reflection of God's, yung nagsasalita dito, na makikita nyo, ang Diyos ay banal, so therefore, dapat the people who are speaking here should be holy, sacred. Amen po ba? Amen. So, our topic today, our title, is about the absolute obedience to God's command. Absolute obedience to God's command. Ano ba ibig sabihin ng absolute obedience? Yung pagsunod. It is to be ready to carry out every instruction given by God. Is it to be ready to carry out every instruction given by God? Sa bawat instruction ni Lord, dapat nadadala mo, gagawin mo, at ito po ay dapat maranasan mo. So God requires prompt, complete obedience, nothing less is acceptable. Ibig sabihin, talagang ang pagsunod dito ay kumpleto, sigurado, at hindi kulang-kulang. Kumpleto ang pagsunod sa Panginoon. It also reflects our obedience to God, na kapag susunod ka rin lang sa Panginoon, dapat walang reservation. Dapat walang tinatago. Hindi yung meron kang minsan problema, meron kang iniisip na hindi ako pwede ngayon eh. So walang reservation, walang pagtipid. So dapat kumpleto ngayon ang paglilingkod mo sa Lord.
Sabi, kalabatin mo nga ang katabi mo, kumpleto ba ngayon ang sarili mo na maglilingkod sa Panginoon? Baka may naiiwan pa tayo dyan. No? Baka mayroong kang mga reservation sa buhay mo. Okay, so let us continue. Let us read this book of Exodus chapter 39 para maintindihan po natin. Ano po? Huwag po kayo mabobore. Andiyan din po sa monitor natin yung mababasa ninyo. So baka naman kasi iniisip nyo, binubolo lang yata ako ni Pastor Jess kung ano-ano pinagbasa. So let us see and read the book of Exodus chapter 39. So from the blue, purple, and scarlet yarn, they made woven garments for serving in the sanctuary. They made holy garments that were for Aaron, just as the Lord and commanded Moses. Ginawa yung mga damit na yon kay Aaron na kapatid ni Moses na isang priest o pari. He made the ephod of gold, blue, purple, scarlet, and fine twisted linen. They hammered the gold into thin sheets and cut into the narrow strips to weave them into the blue, purple, and scarlet yarn and into the fine linen, the work of an artistic designer. Kung meron kayong kilalang magaling na designer, tagatahi ngayon, weaver ngayon, mas magaling ito dahil pinili ni Lord kung sino yung mga weaver na yon, mananahi na yon, na siyang gagawa ng garments ng isang pari. They made shoulder pieces for it, attached the two of its corners so it could be joined together. The artistically woven waistband of the ephod that was on it was like it, of one piece with it, of gold, blue, purple, scarlet yarn, and fine twisted linen, just as the Lord had commanded Moses. If you will realize and see yung mga binabasa natin dito, lagi mayroon sinasabi sa uli, the Lord had commanded Moses. Ibig sabihin, yung pinagawang yon, pinatahinan yon, hindi galing sa idea ni Moses. Itong gusto ko hindi naman siya ganun kagaling Di ba? Pero nanggaling ang instruction, kanino? Sa Panginoon. So it was commanded to Moses na bigay yung instruction yon to instruct the weaver at sino mang mananahi at that time, sino mang artist na pwedeng gumawa noon para presentable, maganda ang itsura ni Aaron. So we will see this. No, sa number 1, ano ba yung sinasabi natin yung absolute obedience? Following God's commands, even in the smallest details. Ma-observe natin, no? Ang bawat detalye, kailangan masunod mo. Kailangan magawa mo yon. Hindi pa pwedeng kulang. Kung butones ang kailangan, dapat kung anong klaseng butones, malaki, maliit, dapat ganun kalaki butones. Pero wala bang butones siguro ng time na yon, ano? May mga bagay na ginagamit sila, kailangan saktong-sakto. And to give you an idea of this, why the Lord is very strict on this, bibigyan ko kayo po ng isang kwento, babalikan natin, yung nangyari kay Moses at Aaron. Alam niyo ba kung bakit hindi nakarating sa lupang pangako o sa promised land si Moses at Aaron? Habang binabasa ko yun, nag-flashback sa akin, nababasa ko sa Exodus. Dahil sa instruction ni Lord sa kanya. Nung nauuhaw ang mga Israelites, nagreklamo sila, Moses, pabihira ka naman Nasa Egypt kami, tapos pinalis mo kami doon. Ngayon, uhaw na uhaw kami, wala kami makain. Anong gagawin namin? Mamamatay lang pala kami dito. Painumin mo kami, Moses, wala kami mainom. Si Moses, lumapit sa Lord, nag-pray, Panginoon, wala silang mainom. Anong gagawin ko? Dilan natin sila dito. Anong gagawin natin, Lord? So sabi ni Lord sa kanya, sige, punta ka sa Mount Minerva ba yun? So yun ang ginawa niya. Pinapunta niya yung mga Israelites. Pinupok niya, sa galit niya, sa inis niya sa mga Israelites, pinupok niya ng 2 beses ba yun? So sobra sa instruction ni Lord. Alam niyo ba sa isang bagay na yon, hindi nakarating si Moses sa promised land, maging si Aaron, binalikan niya Sabi ni Aaron, sabi ni Lord kay Aaron, mamamatay na si Aaron. Unang namatay kasi si Aaron, yung kapatid niya Mamamatay siya na hindi siya makakarating sa lupang pangako. Alam niyo mo kung bakit, Moses? Kasi hindi kayo sumunod sa akin. Simpleng instruction, hindi na sinunod ni Moses, but Lord is very strict on that. Pag sinabi ni Lord na ito ang gawin mo, pag sinabi ni Lord na puti,
puti ang piliin mo. Huwag kang mag-iiba ng kulay. Pag may instruction si Lord sa iyo ngayon, huwag mong babaguhin. You will punish on that. Imagine, dahil lang sa instruction na yun, hindi sinunod ni Lord, at hindi sinunod si Lord ni Moses at Aaron, nadamay sila, hindi nila naranasan ang lupang pangako, natanaw lang ni Moses. Paski si Moses namatay sa ilang. Dahil lang sa bagay na yun. See? So, the reason why binalikan natin yun, gusto kong maintindihan natin, bakit ba kailangan kahit pakaliit-liitan detalye maintindihan natin? That is the Lord commands. Instruction ni Lord yun eh. Di ba? So, ang ibig sabihin nito, tayong lahat, mga kapatid, pag may instruction si Lord sa atin, pag-ingatan natin, sundin natin, wag natin baguhin. Wag mo i-twist. Sabi mo sa tabi mo, kalabitin mo yung katabi mo. Oo nga. Di ba? Ganun tayo eh. Pag minarinig tayong salita ng Diyos, binabago natin eh. Ay hindi, maaaring ganitong gusto niya. Wag natin pangunahan si Lord. Pag may instruction siya, gawin natin yon. Wag natin babaguhin. Amen. So number 6, tuloy natin. They set the onyx stones in gold filigree settings, engraved as with the engravings of a seal with the names of the sons of Israel. He put them on the shoulder pieces of the ephod as stones of memorial for the Israelites, just as the Lord had commanded Moses. Ito na naman, as the Lord had commanded Moses, He made the breastpiece, the work of an artistic designer. Galing lang gumawa, artistic designer. In the same fashion as the ephod of gold, a blue, purple, and scarlet, in fine twisted linen. It was square. They made a breastpiece doubled 9 inches long and 9 inches wide when doubled. They set on it 4 rows of stones, a row with ruby, a topaz, and a beryl, the first row. Makita natin dito, the following God's commands by artistic designer filled with wisdom and understanding. Filled with wisdom and understanding. Sino ang designer niya? Matalino, magaling, skilled yan. Naiintindihan niya ang instruction na binigay sa kanya at yun ang ginagawa niya. Galing sa instruction ni Lord, papunta kay Moses, Moses to the designer. And it was perfectly made. You know, kapag ka masunurin ang lahat, the result is perfect. Walang sablay. Sabi mo ulit sa katabi mo, oo nga. Wala talagang sablay. Kapag lahat sumusunod sa tama. Kapag may lumiko, doon na magkakaroon ng problema. Naiiba na. Kaya kami sa may, ano ba yung, may laro tayo ng pass the message, no? Pagdating sa dulo, pati ba na sinabi mo? Nagkakaroon kasi na mahinang pandinig, nag-iiba-iba ng interpretasyon, nag-iiba ng pangunawa, kaya pagdating sa dulo, mali ang sinabi na dapat yun ang tama sa sinabi na nasa una. Amen? So, ganun din po ito, mga kapatid. Yung designer, the reason why napakagaling niya, it is because he is, or they are, obedient to the Lord. Amen. So, this reminds us that our talents and skills, gifts from God, meant to be used for His glory. Ang talento natin na yan, nabigay ni Lord, sa'yo, sa ating lahat. Lahat tayo may talento. May regalong binigay ang Panginoon. At yan ay magagamit natin for His glory. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 23. Punta natin ang New Testament. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito ng buong puso mo. Nagagaling sa puso mo na ginagawa mo sa Panginoon. Pag may ginagawa ka sa tao, hindi mo ginagawa lang sa kanila yan. You are doing that for the Lord. For the Lord's glory. Kaya kapag nagbigay ka ng isang bagay sa kapwa mo, ang binigyan mo si Lord. Kaya nga, di ba sa Bible may sinasabi, pakainin mo yung mga mahihirap. Tulungan mo sila. Ang ginagawa mo ngayon ay ginagawa mo rin sa akin.
Kaya wag po kayong manghinayang kung nag-aabot kayo sa mga pulubi, nagpapakain sa kanila. Huwag kayong manghihinayang kung nag-aabot kayo ng konting tulong kahit papano sa mga may karamdaman. Dahil yun po ay ginagawa mo sa Panginoon. Wala pong sinasabi na malaki, na any amount, but if you are giving such blessing sa mga taong yan, you are doing that for the Lord. Sabi mo ulit sa tabi mo, ginagawa mo ba yun? Okay, so dapat ginagawa natin yon. Amen po ba? Amen. So verse 11, and the second row, a turquoise, a sapphire, and an emerald. And the third row, a jacinth, an agate, and an amethyst. And the fourth row, a chrysolite, an onyx, and a jasper. They were enclosed in gold filigree settings. The stones were for the names of the sons of Israel, 12 corresponding to the number of their names, each name corresponding to one of the 12 tribes, was like the engravings of a seal. May ginawa silang seal na yon, lahat ng mga pangalan ng anak ni Jacob, tama ba? If I'm not mistaken, no? 12 yon, nakasulat doon. They made for the breastpiece braided chains like cords for pure gold. Oh, hindi pa yung pure gold na nandito sa atin, ha? Purong ginto. Ano po? So, the following God's commands by creating garments not only functional but also beautiful. Hindi lang basta ito ginagamit, no? Kundi maganda talaga ang paggagawa. Kung siguro makikita natin dito yung itsura nun, baka ma-amaze ka sa ganda, sa kinang. Pure gold nakapalibot. Kaya lang, mahirap gawin dito ngayon, baka makidnap yung susuot mo na pare. No? Dahil pure gold yung suot niya. Talagang napakaganda. Ano po? So again, it is not only functional, but also beautiful. Maganda sa paningin ng mga tao ang itsura ng paring yon. Ano po? So bawat detalye, meron function yon. Meron yung gamit. Meron talaga yon as simbolo na tumutukoy sa kabanalan ng Diyos, sa kabutihan ng Panginoon, at ganun din kung ano ang function nito para sa mga Israelites. Okay, tuloy po natin sa verse 16. And they made 2 gold filigree settings and 2 gold rings. And they attached the 2 rings to the upper 2 ends of the breastpiece. They attached the 2 gold chains to the 2 rings at the ends of the breastpiece. The other 2 ends of the 2 chains they attached to the settings, to 2 settings, and they attached them to the shoulder pieces of the ephod at the front of it. They made 2 rings of gold and put them on the other 2 ends of the breastpiece and its edge, which is on, and attached them to the bottom of the 2 shoulder pieces on the front of the ephod, close to the juncture above the waistband of the ephod. Okay, they tied a breastpiece by its rings to the rings of the ephod of blue cord. Makita nyo, puro mga nagtali-tali to, di ba? Mga cord. So that it was above the waistband of the ephod, so that the breastpiece would not be loose from the ephod, just as the Lord had commanded Moses. So kita nyo, laging may sinasabing, as the Lord commanded Moses. So laging sa maliit na detalye, kahit panali lang yan na maliit, kahit ano man yan, utos ni Lord yan, gawin mo yan. Wala kang babaguhin. Kailangan perfect yan na gagawin mo. So he made the robe of the ephod completely blue, the work of a weaver. There was an opening in the center of the robe, like the opening of a collar, with an edge all around the opening so that it could not be torn. They made pomegranates of blue, purple, and scarlet yarn and twisted linen around the hem of the robe. They made belts of pure gold and attached the belts between the pomegranates around the hem of the robe between the pomegranates. Allow me to continue. There was a bell and a pomegranate all around the hem and the robe to be used in ministering, just as the Lord had commanded Moses again. They made tunics of linen
fine linen, the work of a weaver, for Aaron and for his sons, and the urban of them linen, the headbands of the fine linen, and the undergarments of fine twisted linen. The sash was the fine twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn, the work of an embroiderer, just as the Lord had commanded Moses. They made a plate, the holy diadem, of pure gold, and wrote on it an inscription as the engravings of seal, holiness to the Lord. So lahat yon symbolic, tumutukoy sa kabanalan ng ating Panginoon. So the ephod, breastplates, and robe were crafted with precision and care, signifying the importance of approaching God with reverence. Tumutukoy ito sa kabanalan ng Panginoon. The inscription of the gold plate, holy to the Lord, nakalagay, holy to the Lord, worn on the turban emphasizes the holiness required to serve God. It is a call to live lives set apart for Him, reflecting holiness in our actions and thoughts. So nakikita natin ng holiness ng priest na yun, nakakonect sa Kanya. So nagpapaalala sa atin na dapat we should also live holy before God. Binabasa natin to para maintindihan natin kung ano ang laman nun. Ang nagsasabi, ang kabanalan ng Panginoon dapat suot mo rin ang kabanalang yun. I'm not saying kung ano man suot mo ngayon, pero it reflects, it symbolizes the holiness of God that you should be holy also. Sabi mo katabi mo, holy dapat tayo. Holy dapat. Hindi pa huli holy. Amen? Ang gusto ni Lord, banal tayo lahat. Grabe ka naman, pastor. Wala namang ganun. Kinu-question mo ba si Lord? Hindi naman ako nagsasabi nun, si Lord that everyone should be holy before the Lord. Ayaw niya nagpapanggap-panggap na Kristiyano. Yung dito, praise the Lord ka ng praise the Lord pagdating sa labas. Pudot ko tsinta ang binabanggit mo. Mura ka ng mura. Sigaw ka ng sigaw. Kung sino-sino kaaway mo. Ang dahil mong kagalit. The Lord wants us to be holy. The Lord wants us to be perfect in His sight. It's really hard, no? Sabihin natin, mahirap naman yung pinapagawa ng pastor. Kailangan natin mabuhay ng ganun. Kailangan mabuhay na tapat sa Panginoon. Banal. Ang sarap kayo mabuhay na walang kaaway. Amen? Yung paglabas mo, ay, sarap naman. Walang sisigaw sa akin. Walang magmumura sa akin. Yung pala ikaw nagmumura. Ikaw pala nakikipag-away. Walang umaaway sa'yo, takot umaway sa'yo. Yung pala ikaw gumagawa nun. So, dapat wala sa ating ganun. Amen? Dapat hindi ka nakikipag-away. Hindi ka nakikipaggalit sa mga kapwa mo. Love lang. Sabi mo sa katabi mo, love lang. Puro pag-ibig dapat ang umiiral sa atin. Hindi puro galit at puot. Amen? Pag yun na nangibabaw sa aking galit, puot, inis. Ano mga yun? Ipis? Inis, puot. Nakalimutan ko na isang. Naalala ko sa ipis na yan. Inggit. Ano ba isa S? Selos. Dapat hindi tayo mukhang ipis. Sabi mo, huwag mukhang ipis. Huwag ka magmukhang ipis. Amen. Hallelujah. So ganyan po ang gusto ni Lord mangyari sa atin, no? In verse 31, they attached it to it a blue cord to attach it to the turban above, just as the Lord had commanded Moses. Walang pinaligtas dito, no? Laging merong as the Lord had commanded Moses. So all the work of the tabernacle, the tent of meeting was completed. And the Israelites did according to all that the Lord had commanded. Ang galing, no? Ang saya. Sabi dito,
all the Israelites did according to all the Lord had commanded Moses. Salamat sa Lord for the very first time. Di kilala natin mga Israelita, di ba? Pag-alis pa lang sa Egypt, reklamador na yan eh. Pero sa pagkakataong ito, nagkaisa sila. They already completed yung lahat na instruction, tinuro ni Moses sa kanila na gawin para sa isang pari. Pasuotin siya ng tama. They did it exactly so. Kung ano ang instruction, ginawa nila. They brought the tabernacle to Moses, the tent and all its furnishings, clamps, frames, bars, posts, and bases, and the coverings of ram skins dyed red, and the covering of fine leather, and the protecting curtain, the ark of the testimony and its poles, and the atonement lid. The table of all its utensils, and the bread of the presence. Ito na yung mga gamit dun sa may tabernacle. The pure lampstand, its lampstands, with the lamp set in order in all its accessories, and all for the light, and the gold altar, and the anointing oil, and the fragrant incense, and the curtain for the entrance to the tent, the bronze altar, and the bronze grating, its poles, and all its utensils, the large posts, and its robe, so number 4, following God's sinigurado nila na matapos nila yung trabaho na nagkakaisa sila. Accountability pinag-uusapan. Pananagutan ng bawat isa ang nabuo nilang tabernacle at garments na inahanda nila para sa Panginoon. Amen? Again, pananagutan. Accountability yung pinag-uusapan. So, ibig sabihin, lahat sila involved dito. When we are in church, lahat tayo may accountability. Lahat tayo may pananagutan. Huwag niyo sabihin, si pastor lang, ang mga leaders lang. Lahat po. Kahit nagwawalis ka, kahit nagbubukas ka ng pinto lang dyan, kahit pangiti-ngiti ka lang dyan, nakaupo, wala kang ginagawa, may pananagutan ka sa Panginoon. Kapag hindi lumago ang church na ito, may pananagutan ka. Amen? Lahat tayo ay accountable sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, lagot ka. May pananagutan ka sa Panginoon. Lahat tayo, sasabihan ni Lord, anong ginawa mo sa church na pinaglilingkuran mo? Tagabutas ka lang ba ng bangko? Babalikan na naman natin ang SSS. Siguro alam nyo na yung SS. Kabisado nyo na yung SSS. Saved, seated, satisfied. Ganun ka ba sa church? Ay, natatapon na tubig. O patulog-tulog lang sa church. Baka may tulog pa dito. Wala naman. Amen? Dapat lahat tayo may accountability for the church. Hindi lang para gumanda yung church, hindi naman para maging pogi kami ni pastor dito, kundi para maluwalhati ang Panginoon, mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa ginagawa nating ito. Amen? So lahat tayo
ay accountable, may pananagutan, lahat tayo kailangan magtrabaho sa church. May pinukpo ka dito, isang pako, bumaon, parte ka ng gawain ng Panginoon. Nagwalis ka, dumampot ka ng basura, madumi dito. Accountability because you want this church clean. Amen? Sabi nga ni Lord, simpleng detalye. Masinop si Lord Gusto niya perfect. Yung bagay na dinampot mong basurang maliit, aba, it gives glory to the Lord. Nakikita niya ang heart mo na meron kang concern para sa church natin. Kaya kung may makikita kayong baso dyan mamaya na pakalat-kalat, damputin nyo na. Madumi to sa bahay ng Panginoon. Amen? You have the concern to clean, to fix everything para sa church natin, para sa gawain natin. I'm glad si Kuya Jim kanina nagtatanong sa akin, Pastor, saan ako pwede makatulong? Gusto ko rin magturo. Yun yung mga kailangan ng church. Yun yung kailangan ni Lord na nagpipresenta. Excited na ako, gusto ko rin magturo, gusto ko rin Masarap pakinggan yon sa isang miyembro, sa isang kapatiran. Kaya hindi na ako magugulat kung may lalapit sa akin sa susunod, Pastor, gusto ko magpakanta rin. Gusto ko rin tumugtog. Gusto ko rin sumayaw kahit 65 years old na ako. Amen? Kasi gusto mo maglingkod sa Panginoon Ang paglilingkod sa Panginoon, wala sa edad. Wala sa itsura. Wala sa katayuan ng buhay. Amen? Ang paglilingkod sa Lord, yung totoong gusto mong maglingkod sa Kanya, galing sa puso mo. Kahit wala ka, pero gusto mong maglingkod sa Lord, welcome ka sa church nating ito. Kahit anong katayuan mo sa buhay, may problema ka, you are welcome here. Ayusin natin, magulo ang buhay mo, papaayos natin kay Lord. Amen? And si Lord naman nandito para hindi lang bigyan ka ng blessing, para ayusin din yung buhay mong magulo. Kaya ka nga nagpupunta sa church para marinig mo ang mensahe ni Lord, mabago ang buhay mo. Tatalunin tayo ng mga iba. Sasabihin nila, pupunta ako sa church para maglinis ng kasalanan Maganda yun. Magbawas. Maganda yun. Pero sana habang nagbabawas, nababago rin. Amen? Binabago ang buhay natin tuwing tayo pumupunta sa church. May napapakinggan tayong biyaya na sermon ni Lord, dapat nagkakaroon ng pagbago sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa tabi mo, kalibitin mo ulit, baka tulog na yan Oo nga. Okay. Bumuka tayong baka dito. Verse 41. The woven garments for serving the sanctuary, the holy garments for Aaron the priest. Ito na, the garments for his sons to minister as priests. The Israelites did all the work according to all that the Lord had commanded Moses. Lahat ng instruction. Even a single detail. Sinunod nila. So Moses inspected all the work. And they had done it just as the Lord had commanded. Tinignan niya, tama. Lahat ng instruction ni Lord sa akin na sinabi ko sa inyo, sinunod nyo, perfect! They had done it exactly. And Moses blessed them. See, the effect of doing good, you will be blessed. If you're doing right, you will be blessed. Pag ginagawa mo ang tama, pagkapalain ka ni Lord. Walang gumawa ng palpak na pinagpala. Walang gumawa ng palpak na umanin ng tama. Lagi yang talo. Kaya dapat ang ginagawa natin, tama. Ba't ganun, pastor? Yung iba, yung mayaman naman.
Gumagawa sila, nangungurap sila, yung mayaman sila. Mag-enjoy lang sila ngayon. Bukas, panahon ng panghuhusga, paghuhukom ng Panginoon. And it is happening now in our leaders, government leaders. Nakita niyo yung epekto? Mag-i-enjoy ka ngayon, pero pagdating ng dulo, mag-suffer ka na. You will tagumpay ka, sasagana ka, by completing the task with joy and satisfaction. Sa pagsunod mo sa Lord, gawa mo nga, puro ka naman reklamo. Ako naman lagi nakikita eh. Ako lagi inutusan. Sumusunod ka nga, pero nagko-complain ka. Pagreklamo, ginagawa mong isang bagay na nagmamagaling ka minsan. Pa yung nagbibigay sa instruction. Inuutos sa iyo ni Lord na gawin yon, iniiba mo. Iniiba mo, ang utos ng leader mo, doon nagkakaroon ng problema. Amen? Kaya nagkakagulo ang buhay. Kaya nagkakagulo-gulo ang church dahil sa ganung bagay. Kung masunurin lang ang isa't isa, sa leader, I'm sure, hindi rin to masisira, hindi to mawawasak, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Amen? There is unity. Nagkakaisa sila, ginagawa nila isang bagay with joy and satisfaction. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Kalabitin mo ulit, baka tulog na yan. Ginagawa mo ba na may kasiyahan ang lahat? O naiinis ka? Amen? If you are part of this ministry, whether you are in worship team, leadership, teaching the kids, sweeping the floor, mga kapatid, do it with joy. Walang reklamo, walang pagsisisi, walang paninisi. Lagi na lang ako nakikita eh. Iyon. Gawin mo ng tama, kapatid. Amen? Mas masarap maglingkod sa Lord ng ayos ang puso na ginagawa ang tama. Ang pangit tingnan, parang hindi bagay sa isang Kristiyano na naglilingkod na puro reklamo, na maraming nakikitang negative sa kapatid. Amen? Diba? Dapat love ang nakikita. Na naniniwala tayo, tanggap naman natin yun, na lahat naman tayo, may mga loopholes din, may mga pagkukulang din, wala naman talagang kayang gumawa ng perfect na talagang walang error. Minsan sumasablay din tayo, but we need to understand everyone's weakness. May kahinaan tayo, hindi lahat tayo malakas. Minsan sablay talaga tayo eh. Ako, pastor, sumasablay eh. Ordinaryong membro, sumasablay din. But if we have an understanding with one another, maintindihan natin, may ano to ngayon, may sapak to ngayon, unawain ko na lang. Matipong ganon. Medyo wala sa wisyo to eh. Medyo may problema siguro to. Unawain ko na lang. Kung laging ganon ang ating paligid, ang environment natin, I tell you mga kapatid, ang ganda ng takbo ng church natin. Amen? Siguro kung hindi ko ginagawa dito, wala na rin ako dito. Kung di ko inuunawa ang bawat isa, imagine, ang dami nyo. Dalawa lang kami ni Pastor. Sumisingit-singit pa si Pastor Chris. Iniisip naming lahat ang mga problema nyo. Iniisip naming lahat kung paano kayo lalago. Kung makikita kami sa inyo na puro reklamo at hindi namin to kayang i-handle, baka nagkahiwa-hiwalay na tayo.
Ano ang dapat? Susi, unawain natin ang bawat isa. And that will complete the task with joy and satisfaction. With joy and satisfaction, makukumpleto natin ang lahat ng ito. Mga kapatid, yung ministry natin, gawain na ito, magagawa natin ang tama if we are doing this with joy and satisfaction. Yun po ang nangyari sa panahon ng mga Israelites when they obeyed Moses. Instruction came from the Lord. Amen. And this lesson to ponder. Anong dapat natin nandaan? Mga kapatid, ng mga lesson na ito. It shows us the importance of godly leadership in inspiring and directing others toward fulfilling God's purposes. It shows us the importance of godly leadership. Dapat maka-Diyos na pangunguna to inspire and give right direction para ma-fulfill natin, maabot talaga natin, maranasan talaga natin yung purpose ni Lord sa church natin. Siguro naman, maintindihan nyo ang purpose ni Lord sa atin ay lumago, gumanda, maging maayos. At kanina nga sa report natin, maayos ang financial natin. Nakabilan tayo ng lupa, matatayo na ang church, nag-iipon-ipon na tayo. Kung lahat talaga nagbibigay ng tama, at nakita naman talaga natin doon, na nagbibigay naman ang bawat isa sa atin. Lahat tayo, parte ng contribution na yan. Lahat tayo, merong pananagutan kapag ka natayo na yung church na yon. Masasabi mo, parte ako niyan. Natayo yung church na yan, isa ako sa nag-contribute. Isa ako sa nagbigay ng blessing ni Lord na pinagkatiwala sa akin. Makikita natin, ilang buwan na lang. Taon, sabihin natin, araw na lang. Ilan pa ba? Taon para makumpleto ng lahat. Kanina nga nag-worship tayo, nag-report tungkol sa lupa at sa sa church natin na uumpisa natin ang church building. Alam niyo ba kanina nag-worship tayo, nakakita ko ng van na puti na ginagamit natin as service. Hindi ko sinabing unahin natin yun. Bago yung church, ang sinasabi ko, nakakita ako noon, ibig sabihin, additional bonus ni Lord na magkakaroon din tayo ng sasakyan. Eh kung may hipuin sa atin dito, sobra-sobra yung pera niya. Pastor, magdodonate ako ng sasakyan. May nakakarinig ba? O baka sa online, may nakikinig sa atin. Wow, ang ganda naman sa church na yun. Gusto kong tumulong. Magdodonate ako ng sasakyan. Aba, willing na willing kaming tanggapin yan. Nakita ko kanina in vision while we are worshiping na tayo ay bumabiyahe. Dala yung bit-bit, yung sasakyan natin na puting van. I don't know, basta van nyo na puti. Hindi po nirerentahan na atin. Atin yon. Meron tayong nakalagay nga yung pangalan ni AFCPH no, sa garay. Sa gilid, nakasulat eh. Atin. Amen? Excited na ba kayo dito? Para pag mababiyahe tayo, hindi na tayo halang mag-contribute. Panggasolina na lang. Amen? So, magagawa na natin makapunta kung saan-saan, mga kapatid. Wala lang maiiwan pagka meron tayong concert, may mga conference. Aba, sama-sama tayo sa sasakyan. Kasya tayo lahat. Coaster ba? Coaster ba? Well, lilimitahan ba natin ang pagyaya ng Panginoon? Pag si Lord nagbigay, talaga namang sulit yan. Amen? Again, ma-fulfill yan, no? Kapag ka may maayos na leadership, may maayos na pag-utos, at may maayos na pagsunod sa ating lahat. And that is what we call the absolute obedience. Dapat nagiging masunurin tayo. This reassures us that God is faithful to equip us for every good work He calls us to.
This reassures, makakasigurado tayo na ang Diyos ay tapat para ma-equip tayo for every good work. Bawat isang ginagawa natin na tama, He called us to. Yan ang gusto ni Lord mangyari sa atin. Lahat tayo, parte sa paggawa ng mga mabuting bagay at parte sa pagsunod. Amen. Amen. And in conclusion, sabi po dito, obedience to God's commands is the true sign of our love to God. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Diyos na paglilingkuran mo? Obedience is the key para masabi mo talaga na mahal mo ang Diyos. Kung may pagsuway, hindi mo siya mahal. Sumusuway ka sa utos niya eh. Doon na nga lang sa mag-boyfriend, mag-girlfriend eh. Kapag ka hindi nasusunod, di ba? Hindi mo siguro ako love. May ganun pagalambing. How much more sa Lord? Na lahat ng pagsunod mo, ibig sabihin niyan, mahal mo si Lord. Hindi mo lang siya mahal. Mahal na mahal mo ang Panginoon mo. Ang Panginoon natin. Amen po ba? Amen. Tandaan niyo po ito, sa pagsunod sa ating Panginoon. Sa pagsunod, may pagpapala. Sa pagsuway, may pagpapalo. Mamili po kayo. Pagsunod o pagsuway? Pagsunod. Para maranasan natin ang pagpapala. And it encourages us to persevere in our endeavors, knowing that our labor in the Lord is not in vain. It encourages us to persevere. Patuloy tayo in our endeavors sa ginagawa po natin, knowing that our labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang ang ginagawa natin sa Panginoon. Walang sayang, mga kapatid. Lahat to may halaga, lahat to kapaki-pakinabang sa Panginoon. Kaya, ang sasabihin ni Lord sa atin, in Matthew 25:21, kapag naging masunurin ka, sinunod mo ang gusto ni Lord na mangyari, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. Sabi mo sa tabi mo, well done, good and faithful servant. Tapat ka sa Lord, ginawa mo ang tama, congratulations, sabi ni Lord. Mabuting katiwala, mabuting tagasunod, nagawa mo yung pinapagawa ko. Nawa mga kapatid, ito ang maranasan natin sa buhay natin, na laging sasabihin ni Lord sa ating isipan, sa ating puso, well done. Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin naaayon sa pamantay ng Panginoon. Dahil ang nais niya, sumusunod tayo sa Lord. Amen po ba? We need an absolute obedience sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami na dahil sa mga salita mong ito, nagbibigay po sa amin ng paalala, Panginoon, kung paano po kami susunod sa iyo. May mga bagay, Lord, na nakikita namin sa aming mga sarili na minsan talagang nagkakamali kami, sumasablay. May mga pagkakataon na hindi ka namin nasusunod at inihingi po namin, Lord, ng kapatawaran ang lahat ng ito. Minsan sa buhay po namin, Panginoon, nagiging tamad kami, hindi kami masunurin. Hindi namin nakikita kung ano talaga yung mga tamang instructions mo sa amin. Kung may instructions man, Panginoon, binabago namin, pinapalitan namin, iniiba namin ang nais mong mangyari sa buhay po namin. Pero ngayon, Lord, dahil sa merong kang tinuro sa amin ngayon at binigay mo, Lord God, ang mga bagay na ito, nagpapaalala po ito lagi sa amin, Panginoon, that we should have a kind of heart, Lord, na masunurin sa iyo. Sumusunod sa lahat ng mga instructions mo, Lord God. Even in every single detail or small detail, we will follow you. We will follow you and obey you, Lord, because we love you. Mahal ka namin, Panginoon. Kaya po, gagawin po namin ang lahat ng ito. Kaya, Lord, salamat po sa mga paalala mong ito. Gusto namin, Lord, sumunod sa lahat ng mga instructions mo sa buhay po namin. Para sa aming pamilya,
para sa aming iglesia, para rin po sa aming personal na buhay. Gusto po naming sumunod at magtiwala sa mga utos mo. Salamat, Lord, at sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.